Samantala, umani ng pagtutol mula sa isang grupo ng environmentalist ang planong reclamation sa isang bahagi ng Manila Bay. Alamin natin ito mula sa ulat ni George Bandola. Naghayag ng kanilang matinding pagtutol ang Wild Bird Club of the Philippines laban sa planong reclamation ng may 6 hektaryang bahagi ng Manila Bay sa Parañaque at Las Piñas. Ayon kay Gina Mapua, higit sa 5,000 klase ng ibon ang mawawalan ng tahanan sakaling ituloy ang reclamation at development ng Coastal Bay dahil di umano sa nakakasagabal ang mga migratory birds sa aviation industry sa bansa tulad ng inireport ng ilang airline companies. Di umano'y dumarami na ang kaso ng tinatawag na bird strike o yaong pagsasalpukan ng eroplano at ng mga ibon na nakakadisgrasya sa makina ng mga eroplano. Naitala umano mga ito sa Tacloban at ilang near accidents malapit sa Ninoy Aquino International Airport. Pero pinabulanan nito ng Wild Bird Club. Ayon sa kanila, ni hindi makapagpalabas ng kumpleto at totoong datos sa mga airline companies. Suhestyon ng Wild Bird Club, imbes na pag-initan ng mga ibon, mas magandang magkaroon ng 24-hour bird monitoring group ang mga airline companies. Ayon naman sa ornithologist na si Arnie Jensen, ang pagre-reclaim ng bahagi ng Manila Bay ay pag-aaksaya lamang ng pera. Bukod sa masamang epekto nito sa kalikasan, makakaranas pa ng matinding pagbabaha ang Metro Manila pag nagkataon. And if you don't know the location and altitude of strikes and what species are causing problems, any extirpation attempt becomes absurd and a waste of money. That's one thing that could be done. And if you eliminate water birds, but the problem happens to be feral pigeons, it doesn't really make sense to spend the money on this kind of what can we say, unfounded decisions. Dahil dito, umapila ang grupo sa DNR na ipatupad ang batas na nagsasaad na dapat protektahan ang Coastal Bay bilang kahuli-hulihang habitat at ecotourism area sa Metro Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.